Kinabahan na nga ba ang lahat sa Japan B-League mga kapatrol? Well, may rason naman talaga na kabahan sila dahil kakaibang Kai Sotto na ang nagbabalik sa Japan B-League. Kai Sotto is now better than ever. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video. Pero bago yan ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Japan B-League teams, kinabahan na nga ba sa pagbabalik ni Kai? Well, kung nakikita nila ang napakalaking improvement ni Kai, ay siguradong kabahan talaga sila. Unang-una ay siguradong nasundan nila ang dominance ni Kai versus Latvia sa Olympic qualifying tournament. Well, sino ba ang nag-akalang easy lang ni Kai ang mga big men ng Latvia? Walang nag-expect na magkaroon ng isang dominating performance si Kai against the skillful and bulkier European players, pero ito ay kanyang nagawa. Kaya alam na ng Japan B-League kung gaano kalaki ng tulong na naibibigay ng lakas ng katawan ni Kai. Nagiging possible kasi ang performance ni Kai against Latvia dahil sa kanyang newfound strength at saka bumibigat pa ngayon ang kanyang katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang laki ng inangat ng laro ni Kai. Something na ikinagugulat ng lahat. Malaking parte kasi ngayon sa arsenal ni Kai ang kanyang lakas ng katawan. Kaya na niyang makipagtulakan at banggaan inside the shaded area and still be successful. Unlike before na pure skills lang ang sinandala ni Kai, kaya madali siyang ma-frustrate kapag pinisikal ng mga kalaban at nawawala sa kanyang laro. Well, that is not the case right now. Napakalakas na ng katawan ni Kai and he is still developing. Yet kahit kulang pa ang kanyang power and strength, ay napakalaki na ng development sa kanyang laro. The way he approaches the game ay ibang-iba na ngayon. Kung noon ay halos lahat umatras siya sa mga defender, ngayon naman ay dinadala na niya ang kanyang mga atake in the heart of the defense. Kaya kahit magmintes ay sure makakabigwit naman siya ng foul. And once Kai Sotto realized na 3 o 4 ang nagkumpol-kumpol sa kanya sa ilalim, ay siguradong mabubusog ang kanyang mga open teammates. At alam naman natin na mahilig pumasa itong si Kai. Kaya napakalaki ng tulong ngayon na lumalakas na ang kanyang katawan. Kaya kung noon ay pinagtawanan lang nila ang payatot na katawan ni Kai, ngayon naman ay hindi na nila siyang pwedeng pagtatawanan dahil siguradong kakainin sila ng buhay ni Kai. At balitang NBA naman, sinabi ni Stephen Curry, interested in team ownership in the NBA. Na pagiging isang NBA owner balang araw ay tiyak na nasa kanyang plano. I know I've seen Jordan do it. Si Michael Jordan ang nagtakda ng pamantayan para sa mga NBA player na lumipat sa pagiging owner nang bilhin niya ang Charlotte Hornets. At mga minority NBA owners, sina Grant Hill ng Atlanta Hawks, Shaquille O'Neal ng Sacramento Kings, Dwayne Wade ng Utah Jazz, at Magic Johnson ng Los Angeles Lakers. Ipinahayag naman ni LeBron James na nais niyang maging bahagi ng ownership group kapag inihayag ang isang expansion franchise sa Las Vegas. At nais din sumali sa club nitong si Stephen Curry ayon sa kanya. For me, that's definitely on the table. I think I could do a pretty good job of helping sustain how great the NBA is right now and what it takes to run a championship organization. Yan naman ang sabi ni Stephen Curry. Kamakailan lang ay pumirma itong si Curry ng isang $62.6 million na 1-year extension na magtitiyak sa kanya sa Golden State Warriors para sa 3 taon pa
hanggang sa edad na 39 years old. Madaling isipin, si Stephen Curry o si LeBron James ay maaring magkaroon ng papel na katulad ng kay Grant Hill sa Atlanta Hawks at Magic Johnson sa Los Angeles Lakers, hindi bilang pangunahing may-ari dahil hindi nila binili ang NBA team ng buo, kundi bilang minority owner at mukha ng franchise. Halimbawa, si LeBron James ay ngayon ay isang bilyonaryo ayon sa Forbes, ngunit ang expansion fee para sa mga bagong NBA teams ay inaasahang aabot sa $6 billion. Ito ay para lamang buy-in at hindi kasama ang lahat ng gastusin sa pagtatayo ng isang team. Bago natin makita itong si Stephen Curry bilang may-ari, makakakita tayo ng ilang taon pang paglalaro mula kay Curry at ito ay maganda para sa kanyang mga fans. Habang si Keyon Ellis ay nagbigay ng pahayag kung sinong NBA player ang pinakamahirap depensahan. Ay kilala at pinahahalagahan para sa kanyang defensive prowess, pero kahit ang batang guard ng Sacramento Kings ay nakakaranas ng mga hamon sa aspeto ng depensa. Matapos pumasok sa rotation ng Sacramento Kings at sa kalaunan, ay naging bahagi ng starting lineup sa huling bahagi ng 2023-24 season. Madalas na nasasangkot itong si Ellis sa pagdepensa sa pinakamahusay na manlalaro ng kalaban. Bagaman walang makakapigil sa ilang pinakamagaling na bituin ng laro, ginawa naman ni Ellis ang kanyang makakaya upang malimitahan ang mga kalaban. Pero sa dami ng mga superstar na kinakaharap ng 24 years old na si Ellis, sino ang sa tingin niya ang pinakamahirap depensahan? Kyrie Irving is probably the toughest to guard. Because for me, I am the most worried about guarding guys who can shoot it from the deep. If he can shoot the three at a high clip, it's like damn. Because now I have to press up and I can't use my wingspan. Yan ang sabi ni Keyon Ellis. Ipinagpatuloy ni Ellis ang pagpapaliwanag kung paano ang iba pang mga explosive na player tulad ni Oklahoma City Thunder All-Star Shai Gilgeous-Alexander ay maaaring makaapekto sa laro sa iba't ibang paraan, ngunit hindi gaanong umaasa sa 3-point shot, kaya't medyo mas madali silang depensahan. Ngunit hindi ang mga manlalaro tulad ni Kyrie Irving na kayang mag-score sa lahat ng tatlong levels sa court. At ayon pa ni Ellis, ang mga tulad ni na Jalen Brunson o Steph Curry, Damian Lillard, kailangan mong nasa kanilang airspace dahil kahit konting space, itataas nila yon at alam naman natin kung paano sila kayang mag-init.